Bago natin simulan ang video na ito, masaya kami na makita ang mga video na aming ginagawa ay nakakapagbigay ng maraming halaga sa inyo at umaasa kami na maabot pa namin ito sa inyo at makatulong sa inyong mga problema. Ang music ba ang pinakamakapangyarihang paraan kung saan ipinapahayag natin ang ating mga personalities? Mas sinasabi ba ng ating mga panlasa sa musika kung sino talaga tayo kaysa sa mga damit na isinusuot natin o sa mga kaibigang pipiliin natin? Gaano ang maaari mong talagang matutunan tungkol sa isang tao batay sa kanilang paboritong musika? Hindi natin maitatanggi na ang musika ang nagsasalita sa atin. Kumukonekta tayo sa music, nakaka-relate tayo sa mga melodies, harmonies at lyrics. At ang malakas na himig ay maaaring magdulot ng incredible emotions sa loob natin. Ang psychological affective music at ang human brain ay pinag-aralan ng husto. Ngunit ano ang sinasabi ng iyong musical taste tungkol sa iyo? Bakit gusto natin ang ilang mga genres? Karamihan sa mga tao ay nakikinig sa isa o dalawang genres na halos eksklusibo. Ngunit tumigil ka na ba upang magtaka kung bakit maaaring maakit sa pop o metal or classical? Sinuri ng ilang mga pag-aaral ang interesting subject na ito na may incredible results. Gusto mo ba ng complex music tulad ng jazz or classical? Ayon sa ilang mga pag-aaral, maaari kang maging mas creative o mas mataas na IQ. Ang mga mahilig sa pop music ay may posibilidad na maging extrovert at honest. Kung gusto mo ng rap music, malamang na medyo outgoing ka. Ang mga country music fans ay karaniwang medyo conventional at hardworking. At ang mga metalheads ay may posibilidad na maging mas introvert at maaaring magdusa mula sa low self-esteem. Ang bawat solong genres ng musika ay may sinasabi tungkol sa ating mga personalities. Bakit mas nostalgic ang ilang musika kaysa sa iba? Ang isa sa pinakamalakas na emotions na maaaring pukawin ng musika ay nostalgia. Ang isang simpleng track ay maaaring magbalik ng mga tono ng hindi ka panipaniwalang mga memories, parehong masaya at malungkot. Biglang ibinabalik tayo ng musika sa nakaraan sa isang nakalimutang sandali sa ating buhay. Ngunit ano ang sanhi nito? Bakit tila mas nostalgia ang ilang musika kaysa sa iba? Nalaman ng isang interesting study noong 2010 na ang autobiographical na musika ay malamang na magdulot ng nostalgic emotions o sa madaling salita, music na may kinalaman sa totoong buhay na kwento mula sa pananaw ng singer. Ang mas interesting ay ang katotohanan na ang music na may halo-halong emosyon ay nagdulot ng pinaka-nostalgia, partikular na pinaghalong saya at lungkot. Marahil ito ay dahil sa katotohanan, ang buhay mismo ay nagalaman ng magkahalong saya at kalungkutan. Bakit ang ilang music ay nagbibigay sa atin ng panginginig? Naranasan mo na ba ang isang tunay na makapangyarihang piraso ng musika? Napakalakas ba nito na matagpuan mo ang iyong sarili na nakakakuha ng panginginig? Nagsimula bang lumitaw ang mga goosebumps sa iyong mga braso? Kung gayon, hindi lang ikaw, isa itong common experience. Ngunit bakit ang ilang music ay nagdudulot ng napakalakas na physical reaction sa atin? Isang pag-aaral noong 2010 ang itinakda upang sagutin ang tanong na ito at nalaman ang mga taong mas bukas sa mga bagong karanasan ay mas malamang na makaranas ng panginginig o shivers kapag nakikinig ng music. Mas malamang na magkaroon ka ng ganitong malakas na reaction kung makikinig ka ng maraming musika sa buong araw. Funnily enough, nalaman ng pag-aaral na hindi talaga mahalaga kung aling genre ang iyong pinakikinggan. Bakit may mga taong mahilig sa bass? Ang malakas na umuusbong na katangian ng bass ay isang malaking bahagi ng sikat na sa mga araw na ito. Ang ilang mga tao ay talagang mahilig sa bass at elemento ito ng musika ay tila nakakaapekto sa kanila sa malalim na paraan. Ngunit bakit ang ilang mga tao ay napakabaliw sa bass? Atuklasan ng isang pag-aaral na ang mga lalaki ay mas malamang na masiyahan sa mabibigat na bass sa musika. Mayroong ilang suggestion na ang mga mahilig sa bass ay mas malamang na magkaroon ng mga antisocial tendencies at borderline personality disorder. Ngunit ang mga ito ay syempre napakabihirang mga kaso at ang ugnayan ay hindi palaging katumbas ng sarili. Bakit gustong-gusto ng mga atleta ang pump-up music? Mayroong tiyak na isang specific type ng music na pinakikinggan natin sa gym. Kadalasan ito ay masiglang pump-up na music na may mataas na BPM na nagpapamotivate at excited sa atin.
Ngunit bakit ang musikang ito ay tila angkop para sa activities ng atleta? At tuklasan ng isang pag-aaral ang isang link sa pagitan ng ating mga kagustuhan sa music at ang ating perpektong imahe sa sarili. Karaniwang mas gusto ng mga tao ang music na sa tingin nila ay pinakaangkop sa kanilang sariling pangunawa sa kanilang sarili. Gustong-gusto ng mga athletes ang masiglang music dahil sa pakiramdam nila ay akma ito sa kanilang dynamic lifestyle at katauhan. Bakit ang mga kabataan ay mahilig sa mas mabibigat na musika? Pamilyar tayong lahat sa isang stereotype na iyon ng angstitin na mahilig sa heavy metal. At kung minsan ang stereotype ay isang katotohanan para sa maraming mga kabataan. Ngunit naisip mo na ba kung bakit tila naaakit ang ilang kabataan sa heavy metal at mabibigat na genres sa pangkalahatan? Ang isang pag-aaral ay tumingin dito at tatagpuan ng isang bagay na lubhang interesting. Tila ang mga kabataan na may ganitong kagustuhan sa music ay mas malamang na makaramdam ng rejected at magkaroon ng low self-esteem. Bagamat muli, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng tumatangkilik sa metal o mabibigat na genres ay may mga isyong ito. Bakit may mga taong gusto ang paulit-ulit na musika? Kadalasan ang paulit-ulit na music ay karaniwang nakikita bilang isang masamang bagay. Ngunit ang ilang musika na may paulit-ulit na mga elements ay maaaring maging kalmado, meditative at nakaka-relax. Ngunit bakit mas gusto ng ilang mga tao ang paulit-ulit na musika? Minumungkahi ng ilang pag-aaral na ang hindi gaanong bukas sa mga bagong karanasan ay maaaring mas malamang na masiyahan sa paulit-ulit na musika. Hindi namin sinasabing may mali sa paulit-ulit na music o hindi gaanong bukas sa mga bagong karanasan. Ang ilang mga tao ay natural na mas conservative at walang mali doon. Ngunit ito ay talagang isang kawili-wiling impormasyon na nagbibigay liwanag sa link sa pagitan ng mga musical taste at personality. Anong uri ng music ang gusto mo? Meron ka bang mga suggestion sa music at gusto mong suriin namin? Mag-comment ka lang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mong makita ng higit pa, don't forget to subscribe. Always remember, I am Sectagoers, you are Sectagoers, and we are Sectagoers. Gaya ng dati, thanks for watching.